Akala ng lahat isa siyang halimaw na pumatay ng napakaraming tao, pero sa totoo lang siya pala ang magiging pinakamalakas na exorcist matapos niyang iligtas ang isang babae na kalaunan ay naging asawa niya. 2 taon na ang nakalipas, isang napakalaking sakuna ang tumama sa Japan kung saan maraming buhay ang nawala, kabilang na ang mga taong malalapit kay Rock Uro, isang binatang kinikilalang isa sa pinakamalalakas na exorcist noon. Sa kasalukuyan, lumaki na si Rock Uro at sinusubukan niyang makahanap ng makakadate sa pamamagitan ng pag-aya sa iba't ibang babae sa kanilang paaralan, pero palagi siyang near-reject dahil iniisip ng mga ito na bastos siya at creepy. Matapos na naman siyang mabasted, tumakbo siya sa sobrang hiya at napadpad kay Mayo. Tinanong niya kung may pag-asa pa ba siyang makahanap ng makakasama, pero si Mayo bilang best friend niya ay prangkang nagsabi na mas may tsansa pa ang papa sa Vatican kaysa sa kanya. Samantala, isang babaeng may asul na buhok na nagngangalang Benyo ang sakay ng tren nang biglang magpatay sindi ang mga ilaw. Walang ideya ang mga pasahero kung anong nangyayari hanggang sa biglang sumugod ang maliliit na demonyo sa mga bintana, dahilan para magpanik ang lahat. Habang ang tren ay tila nilalamon ng kadiliman mula sa labas, nanatiling kalmado si Benyo. Maya-maya ay tumayo siya, naglabas ng isang mahiwagang talisman, at ginamit ito para magbukas ng portal. Sa isang iglap, napunta sila sa isang wasak at punong-puno ng halimaw na mundo. Isa-isang pumasok ang mga demonyo sa tren habang isinuot ni Benyo ang kanyang mask at naghanda sa laban. Hinugot niya ang kanyang espada at pinutol ang mga kalaban isa-isa. Biglang may lumitaw na mas malaking demonyo na kinain pa ang ibang mas maliliit para lalong lumakas habang may iba pang umatake mula sa likod. Nagawa pa ring labanan ni Benyo ang karamihan hanggang sa harapin niya ang pinakamalaking halimaw na mas lalo pang naging nakakatakot ang anyo. Umatake ito ngunit naiwasan niya at sadyang tumalon si Benyo mula sa tulay habang gumagamit ng talisman para hindi bumagsak. Gayunpaman, hinablat siya ng halimaw sa ere at tinangay palayo habang unti-unting nasasayra ang kanyang armor. Mabilis siyang gumamit ng panibagong talisman para makawala, saka isa pa para sumugod pabalik at diretsyong tinusok ang halimaw hanggang sa mapatay ito. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, nawalan siya ng malay sa sobrang pagod at nagsimulang bumagsak. Samantala, si Rock Uro ay nasa tulay at iniisip ang kanyang buhay nang biglang bumukas ang isang portal sa itaas niya at bumagsak si Benyo. Agad kumilos ang kanyang instinct, tumalon siya at nasalo si Benyo bago sila parehong nahulog sa tubig. Kahit hingal na hingal, nagawa niyang mailigtas silang dalawa. Kaagad na tumayo si Benyo na parang walang nangyari, kumuha ng isang papel at mukhang nalilito bago ito iniabot kay Rock Uro. Pagtingin niya, isa itong simpleng mapa na may bituin. Tinanong niya si Benyo kung gusto niyang pumunta roon at nang sumang-ayon ito ay siya na ang nagpakita ng daan. Sinubukan ni Rock Uro na makipag-usap ngunit hindi siya pinansin ni Benyo. Sa huli, pareho silang naligaw at napilitan si Rock Uro na bilhan siya ng pagkain dahil nagutom ito. Pagkatapos ng lahat ng iyon, naiinis na si Rock Uro kay Benyo pero siya pa rin ang nanguna sa paglalakad. Habang naglalakad sila, may nakita silang magkapatid na naglalaro. Biglang bumalat ang kadiliman sa paligid at may narinig silang mga sigawan. Paglingon nila, bigla na lang nawala ang magkapatid. Agad nagbukas si Benyo ng portal at doon napagtanto ni Rock Uro na isa rin siyang exorcist. Pareho silang hinigop papunta sa wasak na mundo. Pagmulat ni Rock Uro, bumalik ang trauma niya sa nakita niyang lugar. Samantala, ang sugatang kuya ay pinapatakbo ang kanyang kapatid habang papalapit ang halimaw. Halos kainin na sila nito nang biglang may 2 espada na bumaon sa mukha ng demonyo, si Benyo pala yon. Agad niyang hinugot ang kanyang mga espada at pinugutan ng ulo ang halimaw. Napagtanto ni Rock Uro na napakalakas din pala niyang exorcist. Habang papalapit si Benyo sa mga bata para tiyaking ligtas sila, biglang may halimaw na sumulpot mula sa lupa sa likod niya. Maya-maya, napalibutan sila ng mga demonyong tinatawag na Keg-Or. Nanlungo si Rock Uro habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa takot at galit dahil sa nangyari 2 taon na ang nakalipas. Samantala, tila walang pakialam si Benyo. Kumuha siya ng ilang talisman at ginamit ang mga ito para palakasin ang sarili, pinabilis at pinalakas ang kanyang katawan. Habang kumikislap ang mga talisman sa katawan niya, muli niyang hinawakan ang espada at inilabas ang isa sa kanyang pinakamalalakas na atake. Sa bilis ng kidlat, inatake niya ang lahat ng demonyo sa paligid at isa-isa niyang pinutol ang mga ito nang walang tigil. Namangha si Rock Uro at hindi makapaniwala sa lakas na ipinapakita ni Benyo. Tuloy-tuloy ang paghiwa niya sa mga kalaban hanggang sa tuluyan silang maubos. Pagkatapos, lumapit siya sa sugatang bata na nakahiga sa lupa at pinakalma ang kapatid nito. Kumuha siya ng isa pang talisman, idinikit ito sa bata at gumamit ng healing spell. Nagising ng bata at nagpasalamat kay Benyo. Lumapit si Rock Uro at pinuri siya sa galing at tibay niya sa laban.
Tinanong siya ni Benyo kung bakit siya naroon at sinabi niyang siya ang humila sa kanya papunta roon. Bago pa sila makaalis, biglang yumanig ang lupa at nabasag, at mula rito ay lumitaw ang isang higanteng gagambang demonyo na handang umatake. Sinabihan ni Benyo si Rock-uro na iligtas ang mga bata at dalhin sa ligtas na lugar habang siya ang haharap sa halimaw. Agad namang sinunod ni Rock-uro at dinala ang magkapatid palayo. Naghanda si Benyo at sinugod ang gagamba, umaakyat sa bawat paa nito. Ngunit nang tangkain niyang atakihin ang ulo nito, malakas siyang naitaboy pababa sa lupa. Agad lumapit si Rock-uro para siguraduhing ayos lang siya, pero napagtanto ni Benyo na kailangan nila ng distraksyon para mailigtas ang mga bata. Inabot niya kay Rock-uro ang isang talisman at sinabi na dalhin ang magkapatid pabalik sa totoong mundo. Habang papalapit ang halimaw, tinanong siya ni Rock-uro kung ano ang balak niyang gawin. Sumagot siya na tatalunin niya ang halimaw kahit ano pa ang mangyari. Sinabihan siya ni Rock-uro na tumakas na lang kasama niya, pero tumanggi siya at sinabing hindi siya tulad niya dahil isa siyang exorcist na ang tungkulin ay lipulin ang mga halimaw. Lumapit siya sa halimaw at inihanda ang kanyang espada bago sumugod diretso sa ulo nito. Ngunit dahil matibay ang katawan ng halimaw, halos walang epekto ang atake. Bumagsak siya pabalik sa lupa at nagdesisyon na gamitin ang kanyang espesyal na atake, sabay sugod mula sa iba't ibang direksyon ng napakabilis. Habang pinapanood ni Rock-uro mula sa itaas, napagtanto niyang hindi na kayang i-sustain ni Benyo ang bilis ng kanyang mga galaw. Unti-unting nasasira ang armor niya habang paulit-ulit siyang sumasalpok sa demonyo. Nang umatake ang halimaw, halos hindi na niya ito na-block at tuluyan nang nagkawatak-watak ang kanyang armor. Para makabawi ng oras, gumamit siya ng napakalakas na atake na nagtulak sa demonyo pabalik sa pader, pero kapalit nito ay hinihingal siya at dumudugo dahil sa tinamong pinsala. Nauubos na ang kanyang stamina pati ang proteksyon ng kanyang enchantments. Sinubukan niyang maghanap ng mga talisman pero napagtanto niyang naubos na ang lahat. Sa sandaling akala niya tapos na ang lahat, biglang lumitaw si Rock-uro sa harap niya, ikinagulat niya dahil dapat ay nakaalis na ito kasama ang mga bata. Sinabihan niya itong tumakas pero pinatahimik siya ni Rock-uro at sinabi na ipapakita niya ang lakas ng isang tunay na lalaki. Agad siyang kumuha ng talisman at naglakad papalapit sa halimaw habang binabalikan sa isip ang sakuna 2 taon na ang nakalipas kung saan wala siyang nailigtas. Sa wakas, hinarap niya ang realidad at ginamit ang talisman sa kanyang kamay. Bigla itong nagliwanag at nagliyab, at gamit ang kanyang kapangyarihan ay kinontrol niya ang enerhiya at ginawa itong isang napakalaking pulang gauntlet. Hindi makapaniwala si Benyo na isa siyang exorcist na may ganitong kalakas na enerhiya. Matatag na tumayo si Rock-uro at hinamon ng demonyo, saka siya sumugod at nagpakawala ng isang suntok na kayang ipagmalaki kahit ni Mike Tyson. Sa iisang atake, tuluyang nawasak ang demonyo. Napatingin si Benyo, hindi makapaniwala sa kanyang nakita na natalo ng isang suntok ang higanteng gagambang halimaw. Lumapit siya kay Rock-uro at sinabing ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng lakas, pero malungkot na sumagot si Rock-uro na hindi ito kapangyarihan kundi isang sumpa. Napatingin siya kay Rock-uro habang ito naman ay umiwas ng tingin at sinabing kalimutan na lang ang nangyari dahil ayaw niyang maging isang mahina at katawa-tawang exorcist. Naiinis si Benyo at tinapakan ng paa niya bago kumuha ng panibagong talisman at nagbukas ng portal pabalik sa normal na mundo. Pagbalik nila, nagkaroon sila ng pagtatalo. Sinabi ni Benyo na hindi niya kailangan ng tulong at kaya niyang talunin ang demonyo mag-isa dahil isa siyang mahusay na exorcist. Hindi naman naniniwala si Rock-uro at sinabi na kung hindi siya nakialam ay natalo na siya ng halimaw. Nagalit si Rock-uro at naglakad palayo habang sinabi ni Benyo na baka magkita pa sila ulit bago ito tuluyang umalis. Naglakad si Rock-uro sa madidilim na eskinita at doon niya napagtanto na naiwan niya ang kanyang bag sa tubig habang inililigtas si Benyo. Sinubukan niyang magpalamig sa pamamagitan ng pagbili ng maiinom pero wala na siyang pera dahil nagastos na niya ito sa pagbili ng pagkain para kay Benyo na lalo pang ikinainis niya. Kinagabihan, bumalik siya sa kanilang dorm at nagulat nang makita si Benyo sa loob, inaalagaan at pinapakain ng kanyang guro at mga nakatatanda. Lalong nainis si Rock-uro, pero sinabi ng kanyang senior na si Benyo ay sumali na sa kanila bilang isang exorcist at doon na rin titira kasama nila. Nagkatinginan silang dalawa ng masama at biglang may maliit na nilalang na may apoy na lumitaw at tumalon kay Rock-uro para pigilan siya. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Kinako, ang familiar ni Benyo. Sumigaw si Rock-uro sa kanila na lumayo at bumalik na lang sa kanyang kwarto para matulog. Kinaumagahan, ginaysan siya ni Benyo sa pamamagitan ng pagsuksok ng tisyo sa ilong niya at pagtakip sa bibig, dahilan para magising siya. Nagulat siya nang makita ito sa loob ng kanyang kwarto at tinanong kung anong kailangan nito ng ganon kaaga.
Sumagot si Benyo na humanga siya sa lakas na nakita niya kahapon at gusto niyang sumama siya ulit sa portal para malaman kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Agad tumanggi si Rock Uro. Mariing tumanggi si Rock Uro, sinasabing ayaw na niyang pumasok muli sa portal kahit kailan. Lumapit si Benyo at binyantaan pa siyang puputulan ang kanyang pagkalalaki pero hindi pa rin siya nagpatinag. Sa halip, pinalayas niya ito palabas ng kwarto kasama si Kin Ako, sabay sigaw na tsamba lang ang nangyari kahapon at ayaw na niyang maging exorcist kailanman. Naiwan si Benyo sa hallway at nakita ang kanyang senior. Tinanong niya kung may lumitaw na keg art at hindi nagtagal ay sabay-sabay silang pumasok sa portal. Pagdating nila, nakita nila ang isang napakalaking halimaw sa di kalayuan. Agad umatras ang mga senior sa takot pero si Benyo ay diretso agad sumugod. Isinuot niya ang kanyang mask, iniwasan ng mga atake ng demonyo, at mabilis na naglabas ng mga talisman para isuot ang kanyang enchanted armor. Tumalon siya at iniiwasan ng sunod-sunod na atake habang umaakyat sa mga braso ng halimaw hanggang marating ang ulo nito. Kinuha niya ang kanyang mga espada at halos papatayin na sana ang demonyo nang subukan siyang tamaan nito, pero nablock niya ang atake at naputol ang braso ng halimaw. Habang pinapanood ng mga senior, tuloy-tuloy niyang hinihiwa ang katawan ng demonyo. Ngunit napansin niyang mas mahina ito kumpara sa higanteng gagamba na pinatay ni Rock Uro sa isang suntok. Naalala niya ang pangako niya sa kanyang kapatid na magiging pinakamalakas na exorcist siya at naisip din niya si Rock Uro na mas malakas pa kaysa sa inaakala niya. Sa huli, ibinigay niya ang huling atake at tuluyang winasak ang demonyo ng mag-isa. Pagbalik nila sa normal na mundo, tinanong siya ng senior kung talagang nakipaglaban si Rock Uro sa harap niya at sumagot siya na natalo nito ang isa sa pinakamalalakas na keg-art na nakita niya. Sumakay sila sa kotse at nagkwentuhan kung saan sinabi ng senior na dumating si Rock Uro sa dorm 2 taon na ang nakalipas matapos mangyari ang isang trahedya sa kanya at mula noon ay tumigil na siya sa pagiging exorcist. Samantala, sa loob ng kanyang kwarto, naboard si Rock Uro at nagdesisyong maligo. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Benyo na kalalabas lang ng shower dahilan para habulin siya nito sa buong dorm habang may hawak na espada. Tumakbo si Rock Uro palabas pero nabangga niya ang isang lalaking may asul na buhok na naka-underwear lang. Tinanong niya kung anong klaseng tao ito pero agad siyang pinagalitan ng kanilang master at pinasori sa kanya dahil ang lalaking iyon ang pinuno ng lahat ng exorcist na si Arima. Pumasok silang lahat sa loob kung saan masiglang sinabi ni Arima na may magandang balita siya. Inutusan niya ang matandang master na tipunin ang lahat ng exorcist at magtipon sa ilalim ng shrine. Dinala ng master ang kanyang mga estudyante sa shrine at bigla nitong inangat ang buong estruktura na nagbukas ng isang lihim na lagusan sa ilalim. Pagbaba nila, napunta sila sa isang napakalaking kuweba na puno ng mga exorcist na agad nagtipon kay Benyo at nagtanong kung kumusta siya. Maya-maya, lumitaw si Arima sa itaas at inutusan ng lahat na makinig. Ipinaliwanag niya na may isang oracle na nagpakita sa kanya at nagsabi na malapit nang matapos ang mahabang digmaan sa pagitan ng mga exorcist at ng mga keg-art dahil sa pagdating ng Child of God na tatawaging Miko. Ayon sa kanya, ang exorcist na ito ay magiging isang alamat na may kapangyarihang lampas sa kanilang naiintindihan at siyang magwawasak sa lahat ng demonyo para magdala ng kapayapaan. Naging excited ang lahat na malaman kung sino ito at agad na tinawag ni Arima si Benyo sa entablado. Inakala ng lahat na siya na ang tinutukoy, pero sinabi ni Arima na may isa pang tao at tinawag din si Rock Uro. Nagulat si Rock Uro habang tinutulak siya ng kanyang mga senior papunta sa entablado. Sinabi niya kay Arima na nagkakamali ito, pero hindi siya pinansin at ipinahayag sa lahat na si Benyo ang pinakamalakas na exorcist sa buong West Japan. At si Rock Uro naman ang pinakamalakas sa East Japan. Nagulat ang lahat nang makita si Rock Uro sa entablado dahil halos wala pang nakakakilala sa kanya, pero pinatahimik sila ni Arima at sinabi na ipapakita ng dalawang exorcist ang kanilang lakas. Inanunsyo niya na kailangan nilang maglaban ng buong lakas na parang papatayin ng isa't isa. Nagalit si Rock Uro at tumangging gawin yon, pero sinabi ni Arima na wala siyang choice. Si Benyo naman ay handang-handa na, agad niyang inilabas ang kanyang sandata at sumugod kay Rock Uro. Tinangka niyang tag-in ito, pero mabilis si Rock Uro at naiwasan ng atake habang sinasabing tumigil na siya dahil ayaw na niyang makisali sa pagiging exorcist. Pero hindi nakinig si Benyo at muling sumugod, sunod-sunod ang kanyang mga saksak at hiwa, habang si Rock Uro ay patuloy lang na umiiwas. Kahit nasugatan ng bahagya ang kanyang damit, tumatanggi pa rin siyang lumaban at patuloy na umatras habang hinahabol siya ni Benyo. Sinabihan siya nito na gamitin ang buong lakas niya, pero tumanggi siya hanggang sa tamaan siya ng isang sipa na nagpabagsak sa kanya. Nagsimulang pagtawanan si Rock Uro ng mga tao habang si Arima ay nakaupo lang at inuutusan si Benyo na seryosohin pa lalo ang laban.
Pinrovoke niya si Rock-uro sa pagsasabing namatay ang mga kaibigan nito dahil sa kahinaan niya. Ininsulto pa niya ang mga ito, tinawag na wala silang silbi, at iyon na ang huling patak. Kumuha si Rock-uro ng talisman at ginawang nagliliyab na gauntlet ang kanyang kamay. Agad siyang sumugod kay Arima habang sumisigaw sa galit pero sinalubong siya ni Benyo at napaatras. Muli siyang gumamit ng mga talisman para palakasin ang kanyang espada at umatake pero sinalubong lang ito ni Rock-uro ng suntok na nagpabagsak sa kanya papunta sa mga haligi. Napaluhod si Benyo habang si Rock-uro ay naglalakad papunta kay Arima pero pinigilan niya ito at sinabing siya ang tatalo kay Rock-uro at magiging pinakamalakas na exorcist. Sinabihan siya ni Rock-uro na tumigil pero lalo pa siyang nagsalita kaya lalo siyang nagalit at nagpakawala ng sunod-sunod na fireballs na halos hindi na niya kayang i-block. Sinamantala ni Rock-uro ang pagkakataon at sumugod para tapusin na ang laban pero biglang naglabas si Benyo ng buong lakas niya at napaatras si Rock-uro. Tumalon siya sa ere at nagpakawala ng napakalakas na atake na nagpabagsak kay Rock-uro. Tumayo ulit siya pero sunod-sunod na mabilis na atake ang ginawa ni Benyo na halos hindi na niya makita. Sa galit, sinuntok ni Rock-uro ang lupa at lumikha ng usok pero hindi siya hinayaang makabawi ni Benyo at muling sumugod. Sa pagkakataong ito, handa na si Rock-uro at susuntok na sana muli nang biglang gumamit si Arima ng talisman na nag-nullify ng kanilang kapangyarihan, dahilan para pareho silang bumagsak. Tumayo si Benyo habang lumapit si Arima at yumuko kay Rock-uro bilang paghingi ng tawad sa pag-insulto sa kanyang mga kaibigan at sinabing ginawa niya lang iyon para mailabas ang tunay nitong lakas. Pagkatapos ay humarap siya sa lahat at ipinahayag na ang dalawang ito ang tinatawag na Twin Star Exorcists na nabanggit sa Propacia. Ayon sa Oracle, ang magiging anak nila ang tatawaging Miko, ang magwawakas sa mga Keg-ar at magdadala ng kapayapaan. Sa madaling salita, sinabi niya na kailangan nilang magpakasal at magkaanak. Mula nang mangyari ang laban, naging awkward ang lahat at hirap si Rock-uro na kahit tingnan si Benyo. Biglang pumasok sa kusina ang kanyang mga senior na sina Shaiman at Atsushi at nagsimulang mangasar, pero nagalit si Benyo at sinabing hindi siya magpapakasal sa isang taong ayaw maging exorcist saka siya umalis. Samantala, sinabi ni Shaiman at Atsushi kay Rock-uro na astig ang ginawa niya kahapon, pero dumating si Ryago at sinabi na kailangan na nilang umalis para habang sinasabihan si Rock-uro na bantayan si Benyo dahil papasok na ito sa parehong paaralan simula ngayon. Pumasok si Rock-uro sa school at umupo sa tabi ni Mayu. Inanunsyo ng guro na may bagong estudyante at pumasok si Benyo. Nainis si Rock-uro dahil alam niyang si Arima ang may pakanan nito. Inutusan ng guro si Benyo na umupo sa pagitan nila ni Mayu. Samantala, ang tatlong senior ay pumasok sa portal at nadatnan ng maraming Keg-ar na naghihintay sa kanila. Agad naglabas si Ryago ng kanyang sandata at in-enchant ito, at sabay-sabay silang lumaban, isa-isang pinapatumba ang mga demonyo. Samantala sa academy, tinanong ni Mayu si Rock-uro kung nakita na ba niya si Benyo at pinahanap ito. Si Benyo naman ay nasa rooftop, tahimik na kumakain, nang bigla niyang maramdaman ang presensya ng isang napakalakas na Keg-ar. Sinabi ni Ryago kina Atsushi at Shaiman na sila na ang bahala at ayaw niyang isama o ilagay sa panganib sina Rock-uro at Benyo. Samantala, inayos ni Benyo ang kanyang gamit at aalis na sana nang pigilan siya ni Rock-uro. Sinabi niya na may lumitaw na malakas na Keg-ar sa lungsod at baka nasa panganib ang mga senior. Tumanggi si Rock-uro na sumama, pero agad na umalis si Benyo para tulungan sila. Sa loob ng portal, hirap na ang mga senior dahil ubos na ang lakas ni Atsushi at Shaiman at si Ryago ay halos wala na ring kapangyarihan para ipagtanggol sila. Buti na lang at dumating si Benyo, tumayo sa ibabaw ng isang bahay at sinabihan silang umatras. Isinuot niya ang kanyang mask, agad nag-activate ng armor, at ginamit ang natitirang talisman para palakasin ang kanyang mga espada. Namangha ang mga senior sa kakayahan niyang gumamit ng maraming spell ng sabay-sabay. Yumuko siya at biglang sumugod sa higanteng demonyo, mabilis na hinihiwa ito na parang mantikilya sa sobrang bilis ng kanyang galaw. Pero malakas ang Keg-ar at nagawa siyang itulak pabalik. Biglang may isa pang Keg-ar na sumulpot sa likod niya, pero agad itong hinarap ni Ryago at sinabi na sila na ang bahala sa maliliit habang siya ang tumutok sa malaki. Masyadong malakas ang higanteng Keg-ar at gumawa pa ito ng maliit na portal na tumama sa isang ride sa amusement park. Sakto namang napadaan si Rock-uro at agad tumakbo para iligtas ang mga bata. Samantala, ginamit ni Benyo ang isa sa kanyang espesyal na atake, sunod-sunod na mabilis na tama para itulak pabalik ang demonyo, bago siya tumalon sa ere at ginamit ang kanyang teknik para hatiin ito mula ulo hanggang paa at tuluyang sirain. Habang pinapanood ng mga senior, sa totoong mundo naman ay inakyat ni Rock-uro ang sirang ride at lumapit sa mga bata. Sinabi niyang kumapit sa kanya dahil babagsak na ito.
Nakuha niya ang isang bata, pero ang isa ay natatakot tumalon habang unti-unting nawawala ng balanse ang ride. Naalala ni Rockuro ang kanyang mga kaibigan at sinabihan ng bata na magtiwala sa kanya. Sa huling sandali, nasalo niya ang kamay nito bago tuluyang bumagsak ang ride. Matapos mailigtas ang mga bata, bumalik siya sa dorm kung saan naghihintay sina Benyo at ang mga senior. Napansin ni Benyo ang dumi sa damit ni Rockuro at tinanong siya tungkol dito, pero sinabi niyang wala lang iyon at tinanong kung kumusta ang exorcism. Sumagot si Benyo na naging maayos ito, at pagkatapos ay pumasok silang lahat para magpahinga. Kinaumagahan, tinipon sila ni Rayego at sinabi na ang mga senior ay pupunta para magsumite ng report ng exorcism at pagkatapos ay magpapatuloy sa iba pang misyon. Tinanong niya si Benyo kung ano ang gagawin niya at sumagot ito na lilinisin niya ang kanyang mga espada. At pagkatapos ay mag-aaral siya para sa kanyang exams habang si Rockuro naman ay nagsabing magre-relax lang siya. Sinabihan siya ni Rayego na mag-focus sa pag-aaral na lalo niyang ikinainis kaya lumabas siya para magpahangin. Samantala, sina Rayego at ang iba pa ay pumunta sa lungsod para isumite ang kanilang reports bago dumiretso sa isang lumang bahay na ipinapagawa sa kanila. Binasa ni Rayego ang kasaysayan ng bahay at nalaman na namatay ang mga orihinal na may-ari at pagkatapos ay pinaupahan ito ng kanilang anak. Mula noon, may 11 tao na ang nawawala sa bahay at hindi na muling nakita. Inutusan ni Rayego ang lahat na maghiwa-hiwalay at suriin ang bawat kwarto ng maingat. Pumasok sila at naghiwalay, pero wala silang maramdamang presensya ng Keg-R. Para makasigurado, nilinis nila ang bawat kwarto. Nang makarating sila sa huling kwarto, agad nilang naramdaman ang mabigat at masamang presensya. Kinuha nila ang kanilang mga sandata at maingat na tumingin sa paligid, ngunit bigla silang nakaramdam ng matinding takot. Nanigas ang kanilang mga katawan at nagsimulang manginig. Sinabi nila kay Rayego na gusto na nilang umalis, pero pinatatag sila nito at binuksan ng portal. Pagpasok nila, agad silang hinarap ng isang higanteng Keg-R na may 2 ulo na agad umatake kina Shaiman at Atsushi at itinulak sila sa pader. Pagkabangon nila, wala na si Rayego at ang halimaw. Agad silang bumalik sa dorm at nadatnan si Rockuro na kakabalik lang din. Ikinwento nila na kinuha si Rayego ng Keg-R sa loob ng portal na tila naghihintay sa kanila. Nabigla si Rockuro at agad tumakbo papunta sa kwarto ni Benyo na abala sa pag-aayos ng kanyang mga talisman. Humingi siya ng tulong pero hindi agad sumagot si Benyo. Dahil dito, sumigaw siya at biglang lumuhad sa harap niya habang nakayuko at nagmamakaawang tulungan siyang iligtas si Rayego. Napagtanto ni Benyo ang bigat ng sitwasyon at agad siyang sumagot, sinabihan si Rockuro na tumayo dahil ang isang exorcist ay hindi dapat pinakikiusapan para lumaban. Nagpasalamat si Rockuro at agad silang naghanda. Samantala, si Rayego ay tumatakbo sa wasak na mundo, sugatan at pagod, nagtatago sa madidilim na eskinita habang iniiwasan ng higanteng Keg-R na patuloy siyang hinahabol. Sa sobrang pagod, bumagsak siya sa lupa at napagtanto na wala na siyang natitirang talisman para makatakas. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya ang halimaw na papalapit. Itinapon siya nito na parang laruan, at bago pa siya makabawi ay muli siyang inatake, tinusok ang kanyang paa gamit ang galami at itinaas siya sa ere. Agad niyang pinutol ang galami at bumagsak sa lupa, pero muli siyang inihagis ng halimaw papunta sa isang gusali bago sirain ang paligid at ihagis siya ulit. Dumura siya ng dugo at halos wala ng lakas. Pagtingin niya sa paligid, napalibutan na siya ng mas maliliit na Keg-R. Napagtanto niyang wala na siyang takas at mamamatay na siya. Pilit siyang bumangon at hinawakan ng kanyang espada para kahit isang halimaw man lang ay madala niya bago siya tuluyang bumigay. Ngunit nawala na ang enchantment ng kanyang sandata. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran habang papalapit ang halimaw para tapusin siya. Sa huling sandali, ginamit niya ang natitirang lakas at tinusok ang mata ng halimaw gamit ang kanyang espada, pero tila walang epekto. Hinawakan siya ng halimaw at malapit na siyang lumunin nang biglang dumating si Rockuro at malakas na sinuntok ang demonyo. Agad na sinuri ni Rockuro si Rayego at nakita niyang malubha ang kalagayan nito. Lalong nagalit si Rockuro dahil itinuturing niya itong parang kuya. Biglang sumulpot ang halimaw sa likod niya pero agad niya itong sinuntok paitaas. Samantala, nagsimulang palibutan sila ng mas maliliit na Keg-R. Sinabihan siya ni Rayego na tumakas kung gusto niyang mabuhay pero pinakalma lang siya ni Rockuro. Sa isang iglap, may rumagasang napakabilis na atake at isa-isang napugutan ng ulo ang lahat ng demonyo sa paligid. Dumating si Benyo at ginamit ang kanyang espesyal na atake para sabay-sabay lipulin ang mga ito. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Muling bumangon ang higanteng Keg-R at kasabay nito ay lumitaw pa ang iba pang maliliit na halimaw. Sinabihan ni Rockuro si Rayego na manatili sa likod habang siya ang haharap sa mga kalaban. Sumugod siya, pero hindi siya kasing bilis ni Benyo kaya agad siyang napalibutan ng mga demonyo.
Habang nahihirapan siya, dumating muli si Benyo at nilinis ang daan, pinapatumba ang bawat halimaw na madaanan niya. Humarap siya sa malaking keg art pero pinigilan siya ni Rockuro at sinabing siya na ang bahala rito. Tumalon siya, iniwasan ng mga atake, at nagpakawalan ng napakalakas na suntok diretso sa mukha ng halimaw, agad itong nawasak. Samantala, tinapos ni Benyo ang natitirang mga kalaban. Agad na lumapit si Rockuro kay Rayego para tingnan ang kalagayan nito, sa kanya ito binuhat at sabay-sabay silang bumalik sa dorm. Masayang sinalubong sila ni Shaiman at Atsushi. Kinabukasan, bumalik si Benyo sa haunted house at tuluyang nilinis ito. Paglabas niya, nakita niya si Rockuro na mag-isang nakaupo. Tinanong niya kung bakit siya naroon, at agad yumuko si Rockuro para magpasalamat sa pagtulong nito sa pagliligtas kay Rayego. Sinabihan siya ni Benyo na tumayo at sinabi na magaling siyang lumaban bago siya insultuhan na tanga at walang disiplina, dahilan para muli silang magbangayan. Kinaumagahan, pumunta si Rockuro sa ospital para bisitahin si Rayego na nagpapagaling pa. Dinalhan niya ito ng matatamis at merienda bago lumabas at mag-isip kung kaya ba niyang maging isang exorcist muli. Pagbalik niya sa dorm, nadatnan niya ang lahat na humahanga kay Benyo habang gumagawa ito ng mga talisman gamit ang perpektong sulat kamay. Inasar siya ng iba dahil sa pangit niyang sulat, kaya sinubukan niyang patunayan ang sarili pero lalo lang siyang napahiya dahil hindi siya makagawa ng kahit isang maayos na talisman. Habang pinagtatawanan siya, biglang dumating ang matandang master at sumigaw na may napakaraming keg-ar na namataan sa lungsod. Kinabahan sina Shaiman at Atsushi dahil si Rayego ang kanilang leader at pinakamalakas, pero si Benyo ang umako ng pamumuno at inayos ang plano. Tinanong pa niya si Rockuro kung sasama siya. Sumakay silang lahat sa van, kasama si Rockuro na nagsabing manonood lang siya at hindi lalaban. Inabot ni Shaiman sa kanya ang isang talisman holder na ginawa mismo ni Rayego, sakaling kailanganin niya ito sa loob ng portal. Tinanggap ito ni Rockuro na may ngiti. Pagdating nila sa lugar, nalaman nilang isang elementary school ito. Agad silang pumasok at nakita ang isang girong takot na nagsabing bigla na lang naglaho ang lahat ng bata. Hindi na nag-aksaya ng oras si Benyo, agad niyang binuksan ang portal at tumalon papasok kasama ang iba. Sa loob, hinahabol ng mga keg-ar ang mga bata at napalibutan na sila. Isa sa mga bata ang nahuli at muntik ng kainin, pero sa huling sandali ay dumating si Rockuro at sinagip ito sa pamamagitan ng isang tackle. Tinulak niya palayo ang demonyo at nailigtas ang bata. Ngunit bago pa niya masigurong ligtas na ang lahat, may isa pang keg-ar na humablot sa isang bata at muntik na itong patayin habang wala siyang magawa. Sa huling sandali, dumating si Benyo at agad pinuksa ang demonyo. Pagkatapos nito, sunod-sunod niyang pinatay ang mga kalaban sa paligid, mabilis at walang tigil. Kahit ganoon, marami pa ring natitirang keg-ar na naghihintay ng pagkakataong umatake sa mga bata. Sinabihan ni Rockuro si Benyo na umatras at pumulot siya ng mga bato, saka inihagis ang mga ito sa ere. Tinangka niyang pasabugin ang mga ito parang bala pero nabigo siya dahil nakalimutan niyang gumamit ng talisman. Agad niyang kinuha ang talisman at ginamit ito, saka muling pinulot ang mga bato at pinakawalan ang mga ito na parang mga bala, pinatamaan ang maraming keg-ar. Samantala, tinipon ni Shaiman at Atsushi ang mga bata at sinigurong walang nasaktan bago naghanda na bumalik sa portal. Ngunit biglang dumagsa ang napakaraming keg-ar papunta sa kanila. Muling umatake si Benyo at pinuksa ang mga ito habang si Rockuro ay patuloy na pinapatumba ang iba pang kalaban. Kinuha ni Shaiman at Atsushi ang talisman para buksan ang portal pero biglang may halimaw na sumulpot mula sa lupa at tinamaan si Shaiman bago umatake kay Atsushi na parehong nasugatan. Napagtanto ni Rockuro na delikado na ito para sa mga bata at naalala niya ang kanyang mga kaibigan. Hindi agad sumuko si Atsushi at muling tumayo, ginamit ang kanyang sandata para labanan ang demonyo habang si Shaiman ay nagawang buksan ang portal. Agad tumakbo ang mga bata papasok at nakaligtas na nagbigay ng ginhawa kay Rockuro. Ngunit biglang may keg-ar na sumulpot sa likod niya, hinawakan siya at tinangkang lamunin. Sa kabutihang palad, isang napakalakas na sinag ang tumama sa halimaw, dahilan para mabitawan si Rockuro at tumalsik ito sa pader. Mula sa makapal na usok, lumitaw ang isang lalaking may pulang buhok na tila napakalakas. Napalibutan siya ng mga keg-ar pero kalmado lang niyang inilabas ang kanyang sandata at ginamit ang talisman para gawing nagliliyab na espada ito. Itinusok niya ito sa lupa at agad lumikha ng isang malakas na apoy na parang bagyo na sumaire sa lahat ng keg-ar na dumaikit dito. Namangha sina Rockuro at ang iba sa ipinakitang lakas. Pagkatapos, ibinalik lang niya ang espada at lumapit sa kanila. Agad nakipagtalo si Rockuro sa kanya habang si Benyo ay nagtanong kung bakit siya naroon. Ipinakilala ang lalaki bilang si Shaiman, isa sa 12 Guardians, mga piling exorcist na eksperto sa mahika, pakikipaglaban, at taktika.
Nagulat sina Shaiman at Atsushi na makakita ng isang tunay na guardian. Tinanong ni Shaiman kung sino si Rockuro at itinuro siya ng iba. Ngunit sa halip na humanga, sinuntok niya si Rockuro ng diretso sa mukha. Sinabi niya na nawalan ito ng focus sa laban na maaaring ikamatay nito at makapahamak sa mga kasama niya. Binalingan niya si Benyo at sinabing mahirap siguro na maging kapareha ang isang tulad ni Rockuro. Sumang-ayon si Benyo at sinabing tamad at pabaya ito. Bago pa sila makapag-usap pa, biglang sumulpot ang isang higanteng Kegar mula sa lupa. Kinain nito ang ibang demonyo at naging parang dambuhalang Gorilya. Malakas nitong sinuntok ang lupa at nagpakawala ng shockwave. Naiwasan ito ni Rockuro at ng iba, pero tinamaan sina Shaiman at Atsushi at nawala ng malay. Nabigla si Rockuro sa nangyari. Nag-alala si Rockuro para sa kanyang mga kasama at humarap sa halimaw ng puno ng galit. Inakala ni Shaiman na mahina si Rockuro at sinubukan niyang siya na ang tumapos sa Kegar, pero pinigilan siya ni Benyo at sinabing baka masaktan lang siya kung makikialam siya. Lumapit si Rockuro sa halimaw, kinuha ang kanyang talisman, at muling binuo ang nagliliyab na gauntlet sa kanyang kamay. Pinuno niya ito ng enerhiya, at nang sumuntok ang halimaw, sinalubong niya ito. Nagkaroon ng saglit na banggaan, pero agad na nanaig si Rockuro at sa isang malakas na atake ay tuluyang winasak ang halimaw. Nagulat si Shaiman sa lakas na ipinakita ng binatang akala niya ay mahina. Samantala, hingal na hingal si Rockuro matapos gamitin ang napakaraming enerhiya. Habang nangyayari ito, may isang misteryosong tao na nagmamasid mula sa itaas ng isang gusali, pero nang maramdaman ni Shaiman ang presensya nito, bigla itong nawala bago pa niya masuri. Maya-maya, tumanggap si Shaiman ng tawag mula kay Arima na agad siyang pinapabalik sa headquarters. Kahit gusto pa niyang mag-imbestiga, napilitan siyang sumunod at bumalik sa pamamagitan ng portal. Sinubukan siyang sundan ni Rockuro dahil gusto niyang malaman pa ang tungkol sa kanya, pero bumagsak siya sa lupa dahil sa sobrang pagod mula sa paggamit ng lakas. Pagtingin niya, nakita niya ang grupo ng mga bata at ang kanilang coach na nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanila. Kinagabihan, bumalik sila sa dorm at nagsalo-salo sa hapunan habang pinag-uusapan nina Shaiman at Atsushi kung gaano kalakas si Shaiman. Naramdaman ni Rockuro ang inggit at tinanong si Benyo kung kailan naging guardian si Shaiman. Sinabi niya na naging guardian ito 2 taon na ang nakalipas, noong 14 na taong gulang pa lamang ito. Nagulat si Rockuro dahil pareho lang sila ng edad ngayon, ibig sabihin mas malakas na si Shaiman kaysa sa kanya noon pa man. Naging inspirasyon ito sa kanya at nagkaroon siya ng bagong target, ang malampasan si Shaiman balang araw. Kinaumagahan, sabay pumasok sina Benyo at Rockuro sa paaralan. Ngunit sa oras ng tanghalian, naramdaman ni Benyo ang presensya ng Kegar kaya agad siyang umalis. Pinanood lang siya ni Rockuro at hindi sumunod, habang nagtaka si Mayo kung bakit interesado siya kay Benyo. Samantala, nahihirapan sina Atsushi at Shaiman sa pagharap sa napakaraming Kegar, lalo na sa isang malaking halimaw na papalapit sa kanila. Buti na lang at dumating si Benyo sa tamang oras at agad pinuksa ang demonyo, sinabihan silang siya na ang bahala. Kinabukasan, pagpasok niya sa school, agad siyang nilapitan ni Mayo at tinanong kung gusto niyang sumabay sa pag-upo. Hindi siya pinansin ni Benyo at nagpatuloy lang, pero patuloy siyang sinusundan ni Mayo, sinubukang makipag-partner sa kanya sa pay at sumabay sa lunch. Sa hapon, muli siyang pinigilan ni Mayo at sinabing gusto niyang maging kaibigan siya. Sumagot si Benyo na mapanganib ang kanyang ginagawa at wala siyang oras para sa mga kaibigan. Inisip ni Mayo na baka konektado siya sa Yakuza, pero bago pa siya makapagtanong, umalis na si Benyo. Habang pauwi, tinawag siya ni Rockuro at sinubukang makipag-usap pero agad siyang hinarang ni Kinako na ayaw siyang lapitan. Nagpatuloy lang si Benyo sa paglalakad. Pagdating nila sa dorm, nalaman nilang nakalabas na si Ryago sa ospital, kaya nagkaroon sila ng munting silo-salo kasama ang pizza at iba pang pagkain. Nag-usap-usap sila, at sinabi ni Ryago na siya, sina Shaiman at Atsushi ay may isa na namang exorcism kinabukasan. Agad namang sinabi ni Benyo na sasama siya, at natuwa ang lahat dahil maayos ang takbo ng mga pangyayari. Biglang nagsalita si Rockuro at sinabing gusto rin niyang sumama sa susunod na exorcism dahil baka mahina pa si Ryago mula sa huling laban. Nagulat ang lahat at natahimik kaya napahiya siya at sinabing bored lang siya. Agad siyang niyakap ni Ryago at sinabing matutuwa siya kung sasama si Rockuro kinabukasan. Kinaumagahan, naghahanda si Benyo para sa training habang handa na rin ang 3 senior. Biglang sumigaw si Rockuro at nagmamadaling bumaba, sinasabing nahuli siya ng gising. Sinabi nilang ayos lang at umalis na sila. Samantala, nagjogging si Benyo at naalala na hinayaan ni Ryago si Rockuro na manguna sa misyon para makita kung gaano ito kaseryoso. Habang tumatakbo, muling sinalubong siya ni Mayo at nagbiro na baka nagpapapayat siya.
Biglang kumalam ang tiyan ni Benyo kaya sinama siya ni Mayo. Samantala, si Rock Uro ay nasa gitna na ng laban. Ginamit niya ang talisman para lagyan ng enerhiya ang mga bato at pinakawalan ang mga ito na parang bala, tinatamaan ng maraming Keg-R. Tinapos naman ni Ryago ang isang demonyo na nakulong nila. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, biglang may mga Keg-R na sumulpot mula sa lupa at sinubukang palibutan si Rock Uro. Agad siyang umatras papunta sa kanyang mga kasama. Pinangunahan muli ni Ryago ang laban at sabay-sabay silang sumugod para talunin ang mga kalaban. Samantala, dinala ni Mayo si Benyo sa isang restaurant at nilibre ng pagkain para maging kaibigan siya. Habang nag-uusap sila, biglang yumanig ang buong lugar at nawalan ng ilaw. Naramdaman ni Benyo ang isang mapanganib na presensya mula sa portal. Isang higanteng Keg-R ang lumitaw at winasak ang lahat ng madaanan nito. Nang subukan itong atakihin ni Ryago, madali lang siyang tinabig ng halimaw. Sinubukan ni Shaiman at Atsushi na gumawa ng barrier gamit ang talisman, pero agad itong sinira ng demonyo. Lumabas si Benyo ng restaurant at nakita na nagkakaroon ng bitak sa pagitan ng totoong mundo at ng portal world. Pagtingin niya sa loob, nakita niya ang chef na napapalibutan ng mga Keg-R. Agad siyang gumamit ng talisman at pumasok sa portal, iniwan si Mayo. Samantala, sinubukang umatake ng Keg-R kay Rock Uro, pero sinalag ito ni Ryago at siya ang tinamaan, dahilan para mawalan siya ng malay. Nakita ni Rock Uro na bagsak na ang lahat ng kasama niya, kaya nagalit siya. Lumapit siya sa halimaw, kinuha ang kanyang espesyal na talisman, at ginamit ang kanyang kapangyarihan para muling buuin ang nagliliyab na gauntlet. Nang sumuntok ang halimaw, madali niya itong iniwasan, umakyat sa braso nito, at nagpakawala ng napakalakas na suntok sa mukha na agad itong Samira. Sa kabilang banda, nilabanan ni Benyo ang mga Keg-R at nailigtas ang chef bago bumalik sa totoong mundo. Paglabas niya, niyakap siya ni Mayo at umiyak sa takot. Hindi agad maintindihan ni Benyo ang nararamdaman, pero niyakap din niya si Mayo at tinanggap ang pagkakaibigan nito. Habang naglalakad sila pabalik, sinabi ni Mayo na alam niya ang tungkol sa mga exorcist dahil ang lolo niya ay isang matandang master sa isang dorm. Napagtanto ni Benyo na ang kanilang master ay lolo pala ni Mayo. Nang ma-realize ito ni Mayo, agad siyang tumakbo pabalik sa dorm. Pagdating nila, nadatnan nila sina Rock Uro at ang iba nakakabalik lang mula sa exorcism. Pagkakita niya kay Rock Uro, agad niya itong sinugod at pinagsusuntok dahil hindi nito sinabi na magkasama sila ni Benyo sa iisang tirahan. Kinaumagahan, bumisita si Arima sa dorm suot ang kanyang beach shirt at shorts. Sinabi niya kina Benyo at Rock Uro na may espesyal siyang test para sa kanilang dalawa at agad silang isinakay sa kotse niya bago umalis. Nalilito si Rock Uro dahil hindi niya alam kung saan sila pupunta, lalo na't papunta sila sa residential area. Pinatahimik sila ni Arima at sinabing wala silang alam sa training. Huminto sila sa harap ng isang napakalaking mansion at pumasok sa loob. Ipinakita ni Arima ang buong lugar, malawak na bakuran, magandang pool, at isang kumpletong home gym. Namangha si Benyo sa gym, pero si Rock Uro ay nakakaramdam na may kakaiba. Hindi nagtagal, dinala sila ni Arima sa isang silid na may kakaibang ilaw at dekorasyon, at doon niya sinabi na mula ngayon ay sa kanila na ang mansion. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang matutong magsama at magtulungan bilang twin star exorcists para matupad ang prophecia. Naiilang si Rock Uro at agad siyang nag-react. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanilang matandang master, sinasabing kumpleto na ang mga gamit. Paglabas ni Rock Uro, nakita niyang nailipat na ang lahat ng kanilang gamit sa mansion. Ipinaliwanag ni Arima na bilang pinuno ng mga exorcist, tungkulin niyang siguraduhin na matutupad ang prophecia. Pagkatapos nito, umalis siya kasama si Kinako at iniwan ng dalawa para mag-adjust. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Rock Uro sa kanyang kwarto at kinabahan sa bagong setup, habang si Benyo naman ay tahimik na nag-iinspeksyon sa kanyang kwarto at nagpa siya na ayusin ang hig-on. Ngunit habang inaayos niya ito, biglang nagsimulang gumalaw ang buong silid. Napilitan silang sumandal sa pader habang bumukas ang harang sa pagitan ng kanilang mga kwarto. Biglang umilo ang isang screen at lumabas si Arima, ipinaliwanag na ito ay bahagi ng kanilang pagsubok. Sinabi niyang kailangan nilang magtulungan para makalabas at hindi nila magagamit ang kanilang kapangyarihan. Pagkawala ni Arima, sinuri ni Rock Uro ang sitwasyon at napagtanto na kailangan nilang tumalon mula sa isang kama papunta sa iba para maabot ang isang destornilyador na magagamit para buksan ang vent at makatakas. Agad naghanda si Benyo, pero pinigilan siya ni Rock Uro at siya muna ang sumubok. Tumalon siya pero nadulas at bumagsak. Ngumiti si Benyo at maayos na tumalon papunta sa kama bago siya tulungan. Sa sumunod na galaw, tinulungan niya si Rock Uro na makapwesto at sinubukan nilang magtulungan para makatawid. Nagkamali sila sa unang subok pero sinubukan nilang muli.
Sa pangalawang pagkakataon, mas nag-focus sila at nagawa nilang makarating sa huling kama. Mula roon, naghagis si Benyo ng lubad pababa para makaakyat din si Rock-uro. Sa huli, kailangan nilang magtulungan para maabot ang distornilyador. Yumuko si Rock-uro habang umakyat si Benyo sa kanya para maabot ito. Agad niyang binuksan ang vent at pareho silang pumasok sa madilim na lagusan. Habang gumagapang sila sa loob, biglang nakatanggap ng tawag si Rock-uro mula kay Atsushi na nagsasabing may malakas na pag-atake ng Keg-R at kailangan nila agad ang tulong nilang dalawa. Mabilis silang kumilo sa loob ng vent gamit ang ilaw hanggang sa makarating sila sa isang screen na may tanong, kailangan daw nilang sagutin ito ng tama kung gusto nilang makalabas, kung hindi ay babalik sila sa simula. Naiinis si Rock-uro pero pinakalma siya ni Benyo at sinabing mag-focus. Matapos pag-isipan, nagamit ni Rock-uro ang kanyang utak at nakuha ang tamang sagot dahilan para bumukas ang trapdoor at makalabas sila. Agad naghanda si Benyo gamit ang kanyang talisman para tumulong sa mga senior. Samantala, hirap na ang mga senior laban sa isang mantis na Keg-R na halos tapusin na sila, pero dumating si Rock-uro sa tamang oras at sinuntok ito gamit ang kanyang nagliliyab na gauntlet. Nagalit ang halimaw at umatake, pero dumating si Benyo at sinaksak ito sa likod gamit ang kanyang espada. Nagwala ang halimaw para matanggal siya, kaya agad umakyat si Rock-uro sa isang gusali at sinabihan siyang umatras bago siya tumalon at nagpakawalan ng napakalakas na suntok na tuluyang sumire sa demonyo. Natuwa ang lahat matapos ang laban, pero napansin ni Rock-uro na nawawala ang isa sa hair ties ni Benyo. Nagpanik siya at sinabing mahalaga iyon dahil bigay iyon ng kanyang kapatid. Hinanap niya ito sa paligid, pero agad siyang hinayla ni Rock-uro pabalik sa mansion at pumasok muli sa vent para hanapin ito. Nakuha niya ang hair tie at ibinalik kay Benyo na labis na naantig sa ginawa niya. Kinagabihan, sabay silang naghapunan. Bago matulog, tinanong ni Rock-uro si Benyo tungkol sa kanyang kapatid. Ikinwento niya na kambal sila at palagi niyang hinahangaan ito dahil mas magaling ito sa kanya sa lahat. Ibinigay sa kanya ang hair ties noong isang festival pero matapos maghiwalay ang kanilang mga magulang, nagkahiwalay din sila. Hanggang sa balang araw, nalaman niyang namatay ang kanyang kapatid habang pinoprotektahan ng mga kaibigan nito sa isang exorcism. Pinakalma siya ni Rock-uro at sinabi na wala rin siyang magulang at lumaki lang siya sa pangangalaga ng iba kaya siya naging exorcist. Dahil dito, mas lalo pang tumibay ang kanilang samahan. Natulog sila pagkatapos, ngunit hindi magkasama sa iisang kama. Kinaumagahan, dumating si Mayo sa mansion at kinumprante si Rock-uro, iniisip na may ibang dahilan siya sa pananatili roon. Agad niyang nilinaw na wala siyang ganoong balak at napipilitan lang sila dahil sa utos ni Arima. Tinanong siya ni Mayo kung bakit ginagawa pa rin niya ito at sinabing ayaw niyang makita siyang nasasaktan muli. Sumagot si Rock-uro na bumalik na siya sa pagiging exorcist. Nagalit si Mayo at sinabing masakit para sa kanya na makita siyang nasasaktan. Biglang nagsalita si Benyo at sinabi na malaki ang naitutulong ng lakas ni Rock-uro at marami na siyang nailigtas, kabilang na siya. Pero iginiit pa rin ni Mayo na walang silbi kung masasaktan lang siya. Sa huli, nagpasalamat si Rock-uro sa pag-aalala ni Mayo at sinabi na kahit alam niya ang panganib, kung may mail iligtas siyang kahit isang tao, sulit na ang lahat. Umiiyak si Mayo at umalis ng mansion, tahimik na naglalakad pa uwi habang naaalala ang araw na nakita niya si Rock-uro sa tabi ng ilog, mag-isa, umiiyak, at sinusunog ang lahat ng kanyang talisman dahil hindi niya nailigtas ang kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad, bigla niyang napansin sa salamin ang refleksyon ng isang babae, pero paglingon niya ay wala naman. Inisip niyang guni-guni lang iyon at nagpatuloy sa paglalakad. Samantala sa mansion, nagdala si Kinako ng pagkain para kay Benyo at napansin ang isang berdeng Lucky Charm. Sinabi ni Rock-uro na kay Mayo iyon at matagal na niya itong dala. Agad na pagtanto ni Benyo na isa itong talisman at sinabi kay Rock-uro na kailangan niya itong ibalik dahil ito ang nagtatago ng presensya ni Mayo at nagpoprotekta sa kanya laban sa mga Keg-R. Kinabahan si Rock-uro at agad siyang tumakbo para hanapin si Mayo. Habang naglalakad si Mayo, bigla niyang naramdaman na parang may humahawak sa kanya. Paglingon niya ay wala siyang nakita, pero nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang isang maruming batang babae na nakakapit sa kanya. Hindi siya makapagsalita sa takot at biglang ngumiti ng nakakatakot ang bata bago siya hilahin papunta sa ibang mundo. Pagmulat ni Mayo, nasa isang pulang wasteland na siya at sobrang natakot. Nakita niya ang batang babae na tumatawa ng nakakatakot, pulang-pula ang mga mata bago ito magbago anyo at maging isang higanteng Keg-R na parang may galame. Hinawakan siya nito at dinala palapit sa katawan nito kung saan naghihintay ang iba pang Keg-R na kakain sa kanya. Umiiyak si Mayo at umaasang may magliligtas sa kanya. Sa mismong sandaling papatayin na siya, dumating si Rock-uro at sinuntok ang halimaw ng buong lakas. Dahil sa impact, nabitawan si Mayo at agad siyang nasalo ni Rock-uro.
Tinanong niya kung ayos lang siya at sinabing ililigtas niya siya, pero nawala ng malay si Mayo sa sobrang pagod. Inilapag siya ni Rock-uro at humarap sa halimaw, handang lumaban. Dumating din si Benyo at sinabing siya na ang bahala at bantayan na lang ni Rock-uro si Mayo, pero tumanggi siya at sinabing siya mismo ang papatay sa halimaw. Sabay silang umatake, sunod-sunod na suntok mula kay Rock-uro at mga hiwa mula kay Benyo, pero nagulat sila dahil mas malakas ang Keg Arc kaysa sa inaasahan nila. Bago pa sila makaisip ng plano, biglang may mga mahiwagang atake na sumalpok sa halimaw at tuluyan itong nawasak sa loob ng ilang segundo. Mula sa usok, lumitaw ang isang lalaking mukhang bagong gising at sinabing dapat ay madali lang ang laban para sa kanila. Lumapit siya kay Mayo para siguraduhing buhay pa ito, saka tumingin kay Rock-uro na nanginginig sa kinatatayuan. Ipinakilala ang lalaki bilang si Sigen, isa rin sa 12 Guardians. Siya rin ang ama ni Mayo at naging guro ni na Rock-uro at Ryego. Sinubukan ni Rock-uro na kausapin siya ng maayos, pero hindi ito pinansin ni Sigen at agad siyang pinagalitan habang pinapanood ni Benyo. Hinawakan ni Sigen ang braso ni Rock-uro at sinabi na alam niya ang pagbabalik nito bilang exorcist. Tinanong niya kung sigurado ba itong iyon ang gusto niya. Yumuko si Rock-uro at sinabing hindi na niya hinahangad maging pinakamalakas o sundin ng Propacia, pero hindi niya kayang hayaang masaktan ang mga taong mahalaga sa kanya. Sinampal siya ni Sigen at bumagsak siya sa lupa, saka sinabi na ang mga sinasabi niya ay puro ilusyon at walang kabuluhan. Ngunit tumayo si Rock-uro at iginiit na totoo ang sinasabi niya. Dahil dito, lumapit si Sigen at hinamon siya sa isang laban para makita kung may tapang, lakas, at kakayahan nga ba siya. Nagulat si Rock-uro, pero sinabi ni Sigen na hindi siya magpapigil, kaya dapat lumaban din si Rock-uro ng buong lakas. Nagsimula ang laban, at agad gumamit si Sigen ng talisman para gumawa ng mga batong bala na sunod-sunod niyang pinaputok kay Rock-uro. Hirap si Rock-uro na umiwas, at napansin ni Benyo na kahit kahawig ng teknik ni Rock-uro, napakalayo ng agwat ng kapangyarihan. Sumubok si Rock-uro na gumamit ng napakalaking batong atake para durugin si Sigen, pero ipinakita nito na hindi sukatan ng laki, sinira niya ang malaking bato gamit lang ang maliit na pebble. Lumabas si Rock-uro mula sa alikabok at sumugod para sumuntok, pero agad siyang pinigilan ni Sigen, inagaw ang kanyang talisman at nawala ang kanyang gauntlet. Sinabi ni Sigen na naramdaman niyang ayaw talagang manakit ni Rock-uro kahit sinabi niyang lumaban siya ng buong lakas. Tinawag niya itong hindi karapat-dapat sa talisman at dinurog ito sa kanyang kamay. Sinubukan muling lumaban ni Rock-uro, pero sinipa siya ni Sigen pabagsak at tinapakan, sinasabing hinding-hindi siya magiging mahusay na exorcist. Tinawag siyang mahina at pinaalala ang nangyari 2 taon na ang nakalipas. Naintriga si Benyo at tinanong kung ano ang nangyari. Tinanong siya ni Sigen kung hindi ba niya alam ang ginawa ni Rock-uro sa insidente, at umiling siya. Ikinwento ni Sigen na 2 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng trahedya sa Hiinatsuki dorm kung saan ayon sa balita, sinalakay ito ng mga Keg Arc at pinatay ang lahat ng trainee, maliban kay Rock-uro. Nagulat si Benyo dahil ang kapatid niyang si Yuto ay kabilang sa dorm na iyon at namatay sa insidenteng iyon. Ngunit ibinunyag ni Sigen ang mas nakakagimbal na katotohanan, walang Keg Arc na umatake noong araw na iyon. Si Rock-uro mismo ang pumatay sa lahat matapos mawala ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Benyo at lumapit kay Rock-uro, tinatanong kung totoo ito. Hindi makasagot si Rock-uro at yumuko lamang. Ipinagpatuloy ni Sigen at sinabing isa sa mga kaibigan ni Rock-uro na si Yuto ang kapatid ni Benyo. Lalong nagulat si Rock-uro dahil hindi niya alam na ganoon kalalim ang koneksyon nila. Pilit pang tinanong ni Benyo ang katotohanan at sa huli ay inamin ni Rock-uro na tama ang lahat ng sinabi ni Sigen. Nawala ng kontrol si Benyo, hinugot ang kanyang espada at itinapat kay Rock-uro, hinahamon siyang lumaban. Hindi siya sinagot ni Rock-uro at nanatiling nakayuko, puno ng pagsisisi. Pinababa ni Sigen ang espada ni Benyo at sinabing hindi pa iyon ang buong katotohanan. Biglang may narinig silang ingay, at may isang lalaking nakasuot ng cloak na lumapit, tinatawag si Rock-uro na parang matagal na silang magkakilala. Nanlaki ang mata ni Rock-uro sa narinig niyang boses. Tiningnan nito ni Sigen at agad niyang nakilala, si Yuto. Tinanggal ni Yuto ang kanyang cloak, ibinunyag ang kanyang asul na buhok at eye patch. Hindi makapagsalita si Benyo at pilit na tinatawag ang kanyang kapatid pero walang lumalabas na boses sa kanya. Sinabi ni Sigen na hinihintay na niya itong magpakita at naghanda na siyang lumaban pero nagbanta si Yuto na papatayin si Mayo kung gagalaw siya. Napilitan si Sigen na tumigil habang si Rock-uro naman ay napalitan ng matinding galit ang kanyang pagkabigla. Sumigaw si Rock-uro kay Yuto, nagtatanong kung bakit buhay pa ito. Ngumiti lang si Yuto at sinabi na gumaling na ang sugat na ibinigay sa kanya noon at bumalik siya para ipagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan.
Sapat na iyon para tuluyang magalit si Rock-uro at sumugod siya ng walang pag-iisip, pero isang pitik lang ni Yuto at biglang may mga mahiwagang lubad na sumulpot mula sa lupa at mahigpit siyang tinali. Nagulat si Shigen dahil napansin niyang hindi man lang gumamit ng talisman si Yuto. Lumapit si Yuto kay Rock-uro at sinimulang liitin siya, pinapaalala ang kanyang mga kaibigan at tinatawag siyang inutil. Sumigaw si Rock-uro at tinanong kung ano ang ginawa niya sa mga bata 2 taon na ang nakalipas. Ibinunyag ni Yuto ang katotohanan, noong panahong iyon, sila lang ni Rock-uro ang sapat na malakas para lumaban sa mga Keg-art, habang ang iba ay trainee pa lang. Si Rock-uro ang pinakamalakas, kasunod si Yuto, at hinahangaan sila ng lahat. Isang araw, tinipon ni Yuto ang karamihan sa mga bata sa isang silid at pananggakwan silang magiging kasing lakas ni Rock-uro kung sasailalim sila sa isang eksperimento. Dahil nahirapan sila sa training, pumayag ang mga bata. Habang isinasagawa ni Yuto ang isang madilim na ritual, dumating si Rock-uro at hinanap ang iba. Sinabi ng 2 babae na nasa kwarto sila ni Yuto, kaya hindi niya ito pinansin at lumabas muna. Ngunit nang subukan niyang buksan ang gate, hindi ito gumalaw. Biglang may misteryosong puwersa na tumama sa isang babae at tumalsik ito sa sahig. Nang lapitan nila, wala na itong malay. Isa pang babae ang umiiyak at nagsabing may masamang mangyayari at ayaw niyang maging Keg-art. Ilang sandali lang, nagbago ang kanyang anyo at naging halimaw mismo sa harap nila. Hindi nagtagal, napuno ang buong dorm ng mga Keg-art, dating mga kaibigan nila. Sinubukan ni Rock-uro at ng isang babaeng kasama niya na tumakas, pero sarado ang pinto. Biglang sinunggaban ng isang Keg-art ang babae at kinain ito habang humihingi ng tulong, ngunit natigilan si Rock-uro at wala siyang nagawa. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, nawala ang kanyang kaibigan. Dahil dito, tuluyan siyang nalugmok sa desperasyon na naging matinding galit. Hindi makapaniwala si Benyo sa narinig at hindi maintindihan kung paano nagiging Keg-art ang tao. Ipinaliwanag ni Shigen na ito ay tinatawag na car corruption, isang ipinagbabawal at napakasamang uri ng dark arts na ginagamit para makakuha ng kapangyarihan. Ginamit ni Yuto ang mga bata bilang eksperimento para perpektuhin ang pagbabagong ito. Ibig sabihin, hindi si Rock-uro ang may kasalanan sa trahedya, kundi si Yuto. Tumanggi si Benyo na paniwalaan ito, sinasabing mabait ang kanyang kapatid at hindi niya kayang gawin yon. Ngunit si Yuto mismo ang sumagot at pinatahimik siya, sinabing nakakasawa na ang sinasabi niya. Ipinaliwanag ni Shigen na matagal nang niloloko ni Yuto ang mga taong malapit sa kanya at sa totoo niyang pagkatao ay isa siyang malupit at baluktot na tao. Tinanong ni Benyo kung kasinungalingan lang ba ang lahat ng pinagsamahan nila at tuluyan siyang dinurog ni Yuto nang sabihin itong hindi niya siya minahal kailanman. Dagdag pa ni Yuto, tingin niya kay Benyo ay isang walang kwentang kapatid na hindi kayang sumabay sa kanya at isa pa raw ito sa pinakamasamang bagay na nangyari sa buhay niya. Napatulala si Benyo, habang si Rock-uro naman ay tuluyang nagngit-ngit sa galit. Sa sobrang tindi ng emosyon niya, naputol niya ang mga mahiwagang lubad gamit lang ang lakas ng katawan niya. Habang papalapit kay Yuto, sinabi niyang kahit ano pa ang mangyari at kahit mamatay siya, hinding-hindi niya mapapatawad ang ginawa nito. Nang makawala siya sa huling lubad, sumugod siya at kusang nabuo ang nagliliyab na gauntlet sa kanyang kamao, mas madilim at mas mapanganib ang aura nito. Sinuntok niya si Yuto, pero nakaiwas ito at umatras. Nagulat si Shigen dahil nagawa iyon ni Rock-uro ng walang talisman. Nang mawala ang alikabok, napansin ni Shigen na muli nang nawawala sa kontrol si Rock-uro, puno ng galit, namumula ang mga mata, at tuluyang nilalamon ng emosyon. Sumugod siya muli, pero madaling hinarang ni Yuto ang atake at sinabing kontrolado na niya ang kapangyarihan na iyon, hindi tulad ni Rock-uro. Isang pitik lang, tumalsik si Rock-uro sa pader. Tumayo siya at muling sumugod, pero paulit-ulit lang siyang tinatabig ni Yuto na parang laruan. Kahit ilang beses siyang bumangon, patuloy lang siyang pinapahirapan ni Yuto habang siya naman ay walang pakialam sa sariling kalagayan. Mula sa malayo, pinapanood ni Benyo ang nangyayari, hindi makapaniwala sa kalupitan ng kanyang kapatid. Sa gitna ng galit ni Rock-uro, muli siyang sumugod para sa isang napakalakas na suntok pero biglang hamarang si Benyo at sinalag ang atake gamit ang kanyang espada. Saglit na natauhan si Rock-uro nang makita siya pero hindi na niya napigilan ang suntok at tumama si Benyo, dahilan para tumalsik siya. Agad siyang nilapitan ni Rock-uro at tinanong kung bakit niya ginawa yon. Sinabi ni Benyo na hindi niya kayang panoorin na tuluyang lumunin siya ng galit. Lumapit si Yuto mula sa likuran at inalok si Rock-uro na sumama sa kanya, sinasabing gagawin niya itong mas malakas pa kaysa dati. Ngunit mariing tumanggi si Rock-uro at sinabing mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa sumama sa kanya. Ngumiti lang si Yuto at sinabing magkikita pa silang muli at sana ay mas lumakas pa si Rock-uro para hindi siya mabagot. Pagkatapos nito, umalis siya. Pinigilan ni Shigen si Rock-uro na sundan ito at binuksan ng portal habang kinuha si Mayo.
Bumalik sila sa totoong mundo at dinala ni Shigen si Mayo palayo. Samantala, lumuhad si Benyo sa harap ni Rockuro at yumuko, humihingi ng tawad para sa sakit na dulot ng kanyang kapatid sa kanya. Pinatayo siya ni Rockuro at sinabing wala siyang kasalanan, bahagi rin iyon ng pagkukulang niya. Matagal siyang kasama ni Yuto pero hindi niya nakita ang tunay nitong pagkatao. Kung napigilan lang daw niya ito noon, hindi sana nangyari ang lahat. Inamin niya na matagal na siyang tumatakbo palayo sa laban dahil natatakot siyang balikan ang nangyari 2 taon na ang nakalipas. Dahil doon, hindi siya nag-improve at nanatiling kasing lakas lang niya noon. Tumayo siya at nangakong lalakas siya para talunin si Yuto. Sumang-ayon si Benyo at sinabing gusto rin niyang lumakas kasama siya para mapanagot ang kanyang kapatid. Ilang araw ang lumipas. Nakatayo si Rockuro sa harap ng salamin, naaalala kung paano sila humingi ng training kay Shigen pero tinanggihan sila dahil wala raw itong oras, kahit ibinalik nito ang talisman ni Rockuro. Biglang pumasok si Benyo sa banyo at pinaalis siya dahil gagamitin niya ito. Lumabas si Rockuro at pumunta sa sala kung saan nakita niya ang isang napakagandang babae na nakaupo sa couch, napapalibutan ng mga bulaklak. Bumaba rin si Benyo at nakita ang babae. Agad na nakilala ni Benyo ang babae at binati ito. Ipinakilala niya kay Rockuro na ang babaeng iyon ay si Subaru, isa rin sa 12 Guardians at ang kanyang guro. Ipinakilala rin ang isa pang kakaibang nilalang na parang pusa na ang pangalan ay Tatara, isa rin sa 12 Guardians kahit kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa kanya. Napagtanto ni Rockuro na kung isa si Subaru sa 12 Guardians, siguradong napakalakas nito, kaya agad siyang nagmakaawa na sanayin siya para mas lumakas. Sumunod si Benyo at yumuko rin, humihiling na turuan sila. Nakakagulat, pumayag agad si Subaru at sinabi na magsisimula ang training nila kinabukasan. Kinaumagahan, dinala sila ni Subaru sa isang training location na kalaunan ay isang butik pala kung saan sila pinasuot ng bagong damit. Pagkatapos nito, ginawa niyang parang date ang training nila at pinilit silang magkasamang gumugol ng oras. Nahihirapan sila sa setup pero kalaunan ay napagod din. Bumili si Rockuro ng pagkain para kay Benyo na ikinatuwa naman ito at naupo sila sa tabi ng ilog kung saan sila unang nagkita. Habang masayang kumakain si Benyo, nag-uusap sila tungkol sa buhay. Biglang may mga kegar na sumulpot at ginulat sila. Agad nagbukas si Benyo ng portal at pumasok sila kung saan bumungad sa kanila ang napakaraming kegar. Kinuha ni Rockuro ang kanyang talisman at binuo ang kanyang nagliliyab na gauntlet habang si Benyo naman ay gumamit ng enchantments para maging handa sa laban. Ngunit napansin niya na nahihirapan si Rockuro na kontrolin ang kanyang braso, napaluhod siya sa sakit. Nang subukan siyang tulungan ni Benyo, nawalan siya ng kontrol at muntik siyang matamaan. Paulit-ulit siyang umiwas habang si Rockuro ay pilit na pinipigilan ang sarili, sinasabing tumakas na siya. Pero hindi sumuko si Benyo. Gumamit siya ng Tranquility Talisman kahit na malaki ang kapalit nito sa kanyang enerhiya at nagawa niyang pakalmayan si Rockuro at maibalik ang kontrol nito. Nagulat si Rockuro sa ginawa niya pero si Benyo naman ay nanghina at napaluhod. Muli silang naghanda sa laban. Sumugod si Rockuro at pinuksa ang ilang kegar pero si Benyo ay masyado nang mahina at bumagsak muli. Papalapit na ang mga halimaw sa kanya nang biglang sumugod si Rockuro para protektahan siya, niyakap siya upang hindi siya masaktan. Biglang may mga kegar sa likuran nila, pero paglingon nila, nakita nilang isa-isang naglalaho ang mga ito, si Subaru ang may gawa nito habang dahan-daang lumalapit suot ang kanyang elegante at Victorian na kasuotan. Muli silang napalibutan ng mga halimaw pero kalmado lang si Subaru. Gumamit siya ng talisman at naglabas ng baril mula sa kanyang fan at isa-isang pinaputok ang mga kegar, bawat bala, isang patay. Kumuha pa siya ng isa pang baril at sabay silang ginamit ng napakabilis. Namangha si Rockuro sa lakas niya. Kahit patuloy ang pagdating ng mga kegar, hindi siya natinag, gumamit siya ng mas mabibigat na armas at walang tigil na pinapabagsak ang mga kalaban. Samantala, napansin ni Rockuro si Tatara na hindi man lang gumagalaw, pero lahat ng kegar sa paligid nito ay kusang nawawasak. Ipinaliwanag ni Benyo na misteryoso ang kapangyarihan nito at itinuturing itong isa sa pinakamalalakas sa 12 Guardians. Sa huli, nagpakawala si Subaru ng napakalakas na atake na tuluyang naglinis sa buong lugar, pinapatay ang lahat ng natitirang kegar. Parehong namangha sina Rockuro at Benyo sa lakas at stamina ni Subaru, ni hindi man lang siya pinagpawisan. Matapos ang laban, lumabas sila ng portal. Kinagabihan, pagbalik ni na Rockuro at Benyo mula sa kanilang day training, nadatnan nilang parang naging palasyo na ang buong bahay. Litong-lito si Rockuro, lalo na nang makita niya si Subaru na napakaganda, dahilan para lalo siyang mailang. Napansin ito ni Benyo at agad siyang sinipa, tinawag pa siyang Munyok. Kinaumagahan, pinagawa sila ni Subaru ng embroidery.
Hirap na hirap si Rockuro at nagreklamo na parang pinaglalaroan lang sila. Pero sinabi ni Benyo na may dahilan ito at naisip niya na para ito sa pagpapataas ng concentration, lalo na't paulit-ulit nawawala ng kontrol si Rockuro sa kanyang kanang braso. Maya-maya, gumawa si Rockuro ng tsaa para kay Subaru na nakaupo lang at parang nagpapahinga habang pinapagawa sila. Inabot niya ito, pero nag-inarte pa si Subaru bago inumin. Dumating si Benyo na may dalang pagkain at bigla namang inutusan ni Subaru si Rockuro na i-massage ang balikat niya. Doon na napuno si Rockuro at sumigaw, sinabing tigilan na sila. Naalala niya kung gaano siya kamakailan hanggang sa puntong nawawala na siya sa kontrol at si Benyo pa ang kailangang sumalo sa kanya palagi. Tumawa lang si Subaru at sinabing walang saysay ang kahit anong training kung hindi sila marunong magtulungan. Ipinaliwanag niya na bilang team, dapat naiintindihan nila ang isa't isa kahit walang salita, pero malinaw na kulang sila doon. Iginiit ni Benyo na naiintindihan niya si Rockuro, pero natawa lang si Subaru at nagmungkahi ng laro, taguan. Kapag nahanap nila siya, saka pa lang siya magbibigay ng seryosong training. Agad silang pumayag, iniisip ni Rockuro na madali lang hanapin ang isang taong tulad niya, lalo na sa suot nitong damit. Nagsimulang magbilang si Subaru habang nakatayo lang sa harap nila, pero pagdating ng huli, bigla na lang siyang nawala. Hinanap nila siya sa buong bahay pero wala silang makita. Tinawag ni Benyo si Rockuro at pinapunte siya sa kwarto kung saan may nakita siyang magazine na akala niya ay kanya. Nagalit si Benyo, pero napansin nila ang isang note mula kay Subaru na nagsasabing laging gumamit ng incognito at lumabas na raw siya. Agad silang tumakbo palabas ng bahay. Maya-maya, tumigil si Rockuro dahil hindi niya alam kung saan pupunta. Tinawag siya ni Benyo na tanga, pero narinig nila ang usapan ng ilang babae tungkol sa isang magandang babaeng nakadress. Tinanong ni Rockuro kung saan nila ito nakita at itinuro nila ang isang kafe. Pagdating nila roon, wala na si Subaru, pero napansin ni Benyo ang isang tasa na may lipstick, patunay na naroon nga ito. Tinanong ni Rockuro ang waitress at sinabing pumunta raw ito sa isang clothing store. Tumakbo sila papunta roon, pero sinabi ng may-ari na kakaalis lang nito at pumunta sa isang antique shop. Pagdating nila sa antique shop, nalaman nilang nagutom ito at pumunta naman sa isang restaurant, kaya napilitan silang sumunod muli. Sa loob ng restaurant, tinanong sila ng waiter kung kaibigan ba nila si Subaru at sinubukang makipagkwentuhan, pero nainis si Rockuro at pinatigil siya. Doon sinabi ng waiter na kumain si Subaru ng napakaraming pagkain at iniwan ng bayarin sa kanila dahil paparating daw ang mga kaibigan niya. Paglabas nila ng restaurant, pagod na pagod sila at ubos na rin ang pera ni Rockuro. Gusto na sana niyang sumuko at tapusin na ang paghahanap pero pinigilan siya ni Benyo. Sinabi niya na kung gusto nilang mahanap si Subaru, kailangan nilang isipin kung ano ang iisipin nito. Naalala ni Benyo na baka pumunta ito sa fitness class dahil gusto nitong mag-workout at sumang-ayon si Rockuro. Agad silang tumakbo papunta sa isang Zumba class kung saan may nakita silang mukhang si Subaru mula sa likod pero nang lapitan nila, si Totoro lang pala yun na may suot na wig. Inabot nito sa kanila ang isang note na nagsasabing maganda ang hula nila pero mali pa rin. Lumabas sila ng building na pagod nang biglang mamula ang paligid, senyales na may KEGR na malapit. Agad nagbukas si Benyo ng portal at pumasok sila para humarap sa laban. Sa loob, hindi nila agad mahanap ang kalaban hanggang sa biglang umatake ang dalawang malalaking tentacle. Naiwasan nila ito at doon nila nakita na isang higanteng pugita ang kalaban. Agad kumuha si Rockuro ng mga bato, nilagyan ng enerhiya gamit ang talisman at pinaputok ito pero walang epekto sa malambot na katawan ng halimaw. Sumugod si Benyo gamit ang kanyang espada at sinubukang gamitin ang kanyang mabilis na atake pero hindi rin ito tumalab. Biglang naglabas ang halimaw ng makapal na usok na naghiwalay sa kanilang dalawa. Sinubukan nilang tawagin ang isa't isa pero hindi sila magkita. Paulit-ulit silang inaatake ng halimaw pero patuloy silang nakakaiwas. Si Rockuro, nag-atubiling umatake dahil baka tamaan si Benyo o mawalan siya ng kontrol sa sarili. Si Benyo naman, nagpipigil din dahil baka masaktan si Rockuro. Sa gitna ng kalituhan, tinamaan si Benyo ng isang tentacle at napasubsob sa pader. Sinubukan siyang lapitan ni Rockuro pero muntik na rin siyang tamaan. Habang bumabangon si Benyo, napagtanto niyang hindi dapat galaw ng halimaw ang sundan niya, kundi galaw ni Rockuro. Ganon din ang naisip ni Rockuro. Sa wakas, nagkaintindihan sila at nag-synchronize ang galaw nila. Nang umatake muli ang pugita, sumugod si Rockuro at ginamit ang kanyang gauntlet para durugin ang mga galami nito. Sinundan ito ni Benyo at mabilis na pinutol ang mga natitirang tentacle. Sabay silang sumugod at pinakawalan ng pinagsamang atake na tumago sa katawan ng halimaw, tuluyang winasak ito. Bigla silang nakarinig ng palakpak.
Paglingon nila, nandoon si Sub-Zero sa taas ng gusali kasama si Tatara. Pinuri sila ni Sub-Zero sa teamwork nila at sinabing malaki ang improvement nila, lalo na si Rock-Uro na nag-isip na kaysa magpadala sa galit kaya nagawa niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Masaya nilang tinanggap ang panalo at sinabi pa kay Sub-Zero na hindi pa tapos ang laro kaya sila ang nanalo dahil nahanap nila ito. Napabuntong hininga na lang si Sub-Zero bago tuluyang mawala, tinanggap ang pagkatalo. Kinabukasan, umalis siya kasama si Tatara. Habang paalis si Sub-Zero, iniabot niya ang isang note kay Benyo. Pagkabasa nito, agad siyang nainis at dumiretso sa kwarto ni Rock-Uro kung saan nakakita pa siya ng isa pang magazine at tinapon ang lahat. Ilang araw ang lumipas na walang nangyaring kakaiba. Samantala, todo ensayo si Rock-Uro, pinipilit niyang pagbutihin ang sarili araw-araw. Napansin niyang lumakas na siya ng husto, kaya niyang patayin ang apoy gamit lang ang suntok. Habang nagte-training, iniisip niya kung paano siya nawala ng kontrol noon at nangako sa sarili na hinding-hindi na niya sasaktan si Benyo. Sinubukan niyang kontrolin ng sobrang lakas niya, sinusuntok niya ang apoy pero sinisigurong hindi ito mawawala. Ginawa niya ito sa bawat kandila hanggang makontento siya. Pero nang isipin niya kung paano niya matatalo si Yuto, napagtanto niyang hindi sapat ang simpleng pagkontrol sa lakas. Para talunin si Yuto, kailangan niyang gamitin ang buong kapangyarihan niya, pero may kontrol pa rin. Dahil wala pa siyang sagot, tinapos na lang niya ang ensayo at umakyat. Pagdating niya, napansin niyang mausok ang kusina. Pagpasok niya, nakita niya si Benyo na may niluluto sa isang malaking kaldero at sobrang baho nito na parang eksperimento sa laboratorio. Tinanong niya kung ano yun at sinabi ni Benyo na gumawa siya ng healthy lunch gamit ang gulay, sardines, tuna, kuhol, mani, at kung ano-ano pang kakaibang sangkap. Sinabihan siya ni Rock-Uro na pangit ang luto niya at huwag na siyang magluto ulit pero hindi siya pinansin ni Benyo at sinabing handa na ang pagkain. Tumanggi si Rock-Uro kaya ipinakita ni Benyo ang healthy drink niya, isang baso ng nakakatakot na juice na iniinom niya araw-araw. May ginawa pa raw siyang para kay Rock-Uro. Ipinakita niya kung paano ito inumin, isang lagok lang, parang wala lang. Tinawag pa niyang mahina si Rock-Uro. Dahil doon, hindi nagpatinag si Rock-Uro at ininom din ito. Pero sobrang pait at pangit ng lasa kaya napagulong siya sa sahig habang nagmumura. Pagbangon niya, ininsulto niya si Benyo at sinabing huwag na siyang magluto ulit. Nainis si Benyo at tinanong kung marunong ba siyang magluto. Siyempre, sinabi ni Rock-Uro na oo. Hinamon siya ni Benyo na patunayan yon. Tinanggap ni Rock-Uro ang hamon at nagmungkahi na magpalitan sila, si Benyo sa tanghalian, siya naman sa hapunan. Kapag mas masarap ang luto niya, hindi na magluluto si Benyo. Pumayag si Benyo at umalis para mag-jogging sa hapon. Habang tumatakbo sa tabi ng ilog, napaisip siya tungkol sa pagkain sa bahay. Nakakita siya ng mag-ina na masayang umuuwi dala ang mga pinamili para magluto ng hapunan. Naalala niya ang kanyang mga magulang kung paano nagtatanong ang kanyang ina sa kanyang ama kung anong gusto nitong kainin kahit sa gitna ng laban-laban sa Keg-R. Pareho silang malalakas na exorcist at laging nagtutulungan, sabay gumagamit ng kanilang kapangyarihan para talunin ang kalaban sa isang koordinadong atake. Pinanood sila noon ni Benyo at nangarap na maging katulad nila balang araw. Samantala, si Rock-Uro naman ay abala sa kusina, ginamit niya ang lahat ng kaya niyang gamitin para makagawa ng pinakamasarap na pagkain. Muntik pa niyang masunog ang niluluto niya, pero naayos din niya ito. Sa huli, natapos niya ang kanyang putahe, isang simpleng bowl ng egg fried rice. Matapos magluto, tinambak ni Rock-Uro ang napakaraming ginamit na kagamitan sa lababo, tapos naupo siya para maghintay. Napansin niyang matagal na mula nang umalis si Benyo para mag-jogging, kaya nagsimula siyang mag-alala. Samantala, si Benyo ay patuloy pa ring tumatakbo hanggang sa tawagin siya ni Kinako at sinabing gabi na at mas mabuting umuwi na sila. Pero wala si Benyo sa mood makipag-usap at dire-diretso lang ang takbo niya. Bigla nilang naramdaman na may kakaiba. Huminto si Benyo habang nanginginig si Kinako, sinasabing may napakalakas na presensya ng Keg-R na malapit at sobrang laki nito. Walang pag-aatubili, sinabi ni Benyo na pupuksain niya ito agad. Ilang sandali pa, dumating si Rock-Uro sa lugar, bitbit ang pagkain na niluto niya para hindi lumamig. Hinanap niya si Benyo at napaisip paano kung nag-isa itong pumasok sa portal para pumatay ng Keg-R. Tama nga ang hinala niya. Sa loob ng portal, nakatayo si Benyo hawak ang kanyang mga espada habang kahit si Kinako ay natatakot sa napakalaking halimaw sa harap nila. Pero si Benyo, kalmado lang. Nang umatake ang higanteng Keg-R, tumalon siya at sinubukang tapusin ito sa isang bagsakan. Pero sa gulat niya, bigla itong sumabog at mula sa loob nito, may lumabas na isang nilalang na tila pinaghalong tao at Keg-R, may gintong mata. Sinipa siya nito pabalik sa lupa.
Tinanong siya ng nilalang kung isa ba siyang exorcist saka dahan-daang lumapit. Sinabi nitong hinahanap niya ang Twin Star Exorcist at kailangan niya ng sagot agad. Binigyan siya ng mga pagpipilian kung hindi niya alam o ayaw niyang sabihin, papatayin siya, pero kung magsasalita siya, baka hayaan pa siyang mabuhay. Nagsimula itong magbilang mula 10. Sa sandaling iyon, bumalik ang alaala ni Benyo noong bata pa siya nang talunin ng parehong halimaw ang kanyang mga magulang at pinapili siya kung sino ang ililigtas habang nagbibilang din ito. Bumangon si Benyo, hinawakan ng espada, at galit na binanggit ang pangalan nito, Kamo. Nagulat ang halimaw at tinanong kung paano niya nalaman ang pangalan nito. Hindi siya sumagot at agad sumugod. Pero madaling umiwas si Kamo. Patuloy na umatake si Benyo habang tinatanong kung wala ba itong pakialam sa mga taong pinatay nito. Sinubukan niyang humanap ng butas habang binabanggit ang exorcist couple na pinatay nito 6 na taon na ang nakalipas ang kanyang mga magulang. Pero hindi ito sumagot. Lalong nagalit si Benyo at sumugod muli, pero sa isang simpleng galaw lang, nabasag ni Kamo ang kanyang espada. Sinundan pa ito ng isang malakas na atake na nagwasak sa kanyang binti at nagpabagsak sa kanya. Lumapit si Kamo at malamig na nagsalita, hindi raw niya maalala ang mga insektong tinatapakan niya. Tumalon ito at sinipa si Benyo sa mukha, binasag ang kanyang mask at tinangay siya palayo. Nakahandusay si Benyo sa lupa habang nilalapitan siya ni Kamo. Tinanong siya kung nabuhay ba siya para lang maghiganti sa kanya at kung iyon nga, napakahina raw ng ipinakita niyang lakas. Tinapakan nito ang ulo ni Benyo at tinanong kung paano niya gustong mamatay, binibigyan siya ng 2 pagpipilian katulad ng ginawa nito sa kanyang mga magulang. O maaari siyang mamatay sa pamamagitan ng pagdurog ng ulo niya sa lupa. Sinabi pa ni Kamo na may 10 segundo siya para pumili at nagsimula itong magbilang. Habang papalapit ang bilang, naalala ni Benyo ang araw ng libing ng kanyang mga magulang kung saan nangako siyang paghihigantihan niya ang mga ito balang araw. Napaluha siya sa sobrang kawalan ng pag-asa, pakiramdam niya wala siyang nagawang tama at sobrang hina niya. Halos matapos na si Kamo sa pagbibilang nang biglang sumulpot si Rock Uro at pinakawalan ng isang napakalakas na suntok na nagpalipad dito palayo. Pinagalitan niya si Benyo dahil sa pagiging padalos-dalos at sa pagharap mag-isa sa Kegar kahit na magkasama silang dalawa. Sinabi pa niya na dinalhan pa niya ito ng hapunan para sana hindi lumamig. Sa simpleng bagay na yon, nataman si Benyo at lalong naging emosyonal. Sinabihan niya si Rock Uro na tumakas na dahil hindi niya kayang talunin si Kamo. Pero mula sa mga guho, muling tumayo si Kamo at naglakad papalapit sa kanila, sinasabing papatayin niya silang dalawa agad. Sa kabutihang palad, may isang ligaw na Kegar na umatake sa kanya na nagbigay ng pagkakataon kina Rock Uro at Benyo para makatakas. Agad na inasikaso ni Rock Uro ang sugat ni Benyo at sinabing kailangan nilang umatras at i-report ito sa mga nakatataas. Pero umiiyak si Benyo at ikinwento ang lahat kung paano pinatay ng halimaw na iyon ang kanyang mga magulang. Tahimik siyang pinakinggan ni Rock Uro at sinabing kahit siya ay nawalan din ng lahat noon, si Benyo ang nagbigay muli ng dahilan para magpatuloy siya. Nangako siya na babalik sila at papatayin si Kamo balang araw. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay mabuhay sila, umatras muna, at maging mas malakas para sa susunod na laban.